Ang isa pa po sa ginagamit nilang batayan na si Kristo ay Diyos na lumikha ay ang talatang Gawa 3:15 at iyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Bago ako maniwala sa sinasabi ninyo na Diyos si Kristo sa talatang yan, patunayan nyo munang namatay ang tunay na Diyos dahil ayon sa talata at inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Kung Biblia ang ating susuri, ang Diyos po ba ay namamatay? Hindi po. Ganito ang sagot sa atin ni Apostol Pablo. Unang Timoteo 1:17. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan. Di nakikita sa isang Diyos ay ang kapurihan at kalwalatian magpakailan-kailanman siya nawa. Hindi po namin tinututulan ang nilalaman ng talatang Gawa 3:15. Ang aming tinututulan ay ang maling pagkaunawa dito. Ayon pa sa talata na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Kung Diyos pala ang ating Panginoong Kristo para sa inyo, bakit hindi niya binuhay ang sarili niya? Wala ba siyang kapangyarihan gawin yon? Akala ko po ba siya ay manlilikha o lumikha ng buhay? Yan ang mga katanungan na iwanan natin at sundan po ninyo ang karugtong ng ating tinatalakay. Narito na po ang karugtong ng talatang Gawa 3:15 na ating tinatalakay. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Ano po ba ang katumbas niyan? Ang katumbas na banggit na lumikha ng buhay ay binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na bumuhay ng patay at binigyan ng buhay ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Sa Juan 17:2, sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para mabigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. Kaya iba ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Jesus at iba rin ang ating Panginoong Kristo sa ating Panginoon Diyos. Kung gagawing Diyos ang ating Panginoong Kristo, magiging dalawa na ang Diyos. Ang tunay na Diyos po ay makapangyarihan sa lahat, walang nagkaloob ng kapangyarihan sa Kanya. Samantalang si Kristo, pinagkalooban lamang ng kapangyarihan. Sa Genesis 17:1, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Samantala, ibig bang sabihin dahil may kapangyarihan ni si Kristo ay Diyos na siya? Hindi po, malinaw pa rin na ang lahat ng mga ibinigay kay Kristo ay isusuko ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Panginoong Diyos upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Sa unang Korinto 15:27 hanggang 28. Narito na po ang ating tinatalakay sa talatang Gawa 3:15 na di umano si Kristo ang Diyos na manlalalang dahil sa banggit na siya ay pinatay na lumikha ng buhay. Alam po natin na ang pagiging lumikha ng buhay ay pinagkalooban lamang si Kristo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na bumuhay ng patay at magbigay buhay sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya kung iniisip natin na ang lahat ng naipagkaloob kay Kristo na kapangyarihan na magbigay buhay ay Diyos na siya, ay lumilitaw na pati ang mga apostol na isinugo ng ating Panginoong Kristo ay mga Diyos na rin, sapagkat sa Mateo 10:5 hanggang 6:8 ay binanggit ng ating Panginoong Kristo na pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Bumuhay ng patay ang ilang apostol, ito ba'y nangangahulugan na Diyos na rin sila? Hindi po. Katunayan, tunay na Diyos ang nagbigay lamang ng kapangyarihan sa ating Panginoong Kristo at sa mga apostol na magbigay buhay sa mga patay. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat na lumalang at lumikha ng lahat. Isayas 64:8. Abangan ang karugtong. Narito na po tayo sa ating huling pagtalakay ng talatang Gawa 3:15 na di umano ang ating Panginoong Jesucristo raw ang Diyos na lumikha ng buhay o Diyos na manlalalang. Mali pong isipin ng tao na si Kristo ay Diyos na manlalalang sapagkat ang Ama lamang ang iisang Diyos na tunay na itinuturo ng Biblia. Sa katunayan niya, ang Diyos ay bumubuhay ng patay at hindi naman siya ang binuhay. Si Kristo po ay binuhay ng Diyos sa Gawa 2:32. Ang Jesus na ito'y binuhay na mag-uli ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Kaya hindi po si Kristo ang Diyos na lumikha ng buhay. Ay ano po ba ang tamang salin sa talatang Gawa 3:15? Pakinggan ninyo ang nakasulat. Pinatay nyo ang nagbibigay ng buhay, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos at makapagpapatunay kami na nabuhay siyang muli. Sa wikang English po, you killed the one who leads to life, but God raised him from death, and we are the witnesses to this. Sa makatwid, hindi maaring mapaghawakan ang talatang ito upang ituro na si Kristo ay Diyos na manlalalang. Salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay at panonood dito sa video ko. Ang mga susunod pa po na aking ipapalabas ay patutunayan ko ang mga talata ng Biblia na ginagamit nila na di umano si Kristo daw ay Diyos, ay ang iba maling salin at ang iba ay mali naman ang kanilang pagkaunawa, sapagkat hindi magkakaroon ng talata ng Biblia na magpapatotoo na si Kristo ay tunay na Diyos. Abangan nyo lamang po at maraming salamat sa inyo.